Mayong aga sa... Wala na gabi ako. Kaya sa inyong familiar sa mga word, eskwela sa high school. Ele, bago kere. Kapag tiramdaw ako sini, alin sa noli ni Tangere. Ini nga live. Ang iapos bol siringon sini amoy ni. Inablang na ka pa hindi ka. Pero actually gusto mo. Ang term sila nagpapilit-pilit. Nagpapilit-pilit. Gusto mo, pero medyo nagpamahal-mahal ka pa. Pero actually, ang muna, hindi ka naging mag-ako. But actually, kung may isa siguro nga buo, nga ano rin nga wala kita naramihan, inang piliton ka. Piliton ka nga magkanta, piliton ka nga magkatulis sa simbahan, kung tira sa inyo na pilitan ka. Piliton ka, pero hindi ka malumalo na imuon mo. Piliton ka sa tao ngayon na mag-boyfriend sa hindi mong type, no? Taas kita ability. Kada mo sa aton, nga hasta subong, probably, hurt ka pa, kay impilit ka. Impilit ka. Tsaka? Pero, ang pamangkot kasi rin na aga, pila sa inyo, ang nagsiling na maayo lang ay nagpapilit ako. Salamat sa pagpamilit. Mahal ba kung wala ako nilang impilit, kung wala ako kung wala ako impilit, kung wala ako akwantahan kaysa sa nga aga, magatuon kita sa isa ka person na napilitan lang siya. And probably, wala akong kabalo during that time kung ano sa kagrabyado. But isa ka tao, subong very, very grateful na napilitan siya. Amuli siya. So, let us read one verse lang yun. There is in Luke chapter 23, verse 26. Siling ang pulong sa Ginoo, when they led him away, they seized a man, Simon of Cyrene, coming in from the country, and placed on him the cross to carry behind Jesus. Mag-pray tayo. Father, thank you again sa siningaga. Wala kami Ginoo kabalo o may napilitan ng sa siningaga. Pero Lord, kapati kami na kabubuton mo, ari kami diri. Kag nasadyahan kami na together as a church, maka-worship kami sa imo, maka-honor kami sa imo, at makapamati sa imo pulong sa siningaga. So dear Holy Spirit, please, kabagi kami, enlighten ang among mga minds, buksin ang among mga kanipusoon sa imo pulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Now, during that time, si Jesus, kapoy-kapoy na siya. Halin na sa gabi, wala na siya katulog. No, gipakol pa siya dito sa alin sa gabi, sa kay Pilate. Ginahakwat pa siya sa heavy cross beam of their cross pakato sa execution site. Okay. During that time, si Jesus, kapoy-kapoy na siya, bangod in his humanity. He was severely wounded. No? Kakatumba na siya. Kasi rin ang Bible nila, sila niya, when they led him away, they seized a man. Kasi si Jesus, tumba na siya. Kag ang purpose na si Jesus dapat ilansang din sa krus. Kung matumba na si Jesus, balikungan siya, hindi na si Jesus nalansang sa krus. So, nilubran nila kung anong matuyang isa katao, ang ngalan niya si Simon of Cyrene. Ang Cyrene, kung ano na ang Israel during that time, ang Cyrene, aling also part na sa South Africa.
Amo na siya ang modern day Libya. Part sa modern day Libya. Kaya na siya naging settlement siya sa mga Greeks. Sa mga 730 BC, nagdaamo ko na sa mga Jews during that time. So hindi kita kabalo kung si Simon ng Jew siya o kung black na person, pero damo sa nagasiling na possibly Jew siya na nagkakto sa Jerusalem para mag-attend sa Passover. Sila ka ni Mark, no? They pressed into service a passerby. Ang ano man ato iya nga timing. Nga sa si Jesus gindala na sa cross, dito magito yan naglabay. Sa kadamo sa mga tao siya ginatipuan. Ambot may amo ako sila ng moment. Wala ka man tira lahambon. Kung naglabay ka man lang to, kung ikaw gid ang napagsuan, no? No, they press of a passerby, ginpilit into service. Kaganong service nila sa kwan to bear his cross. No, sa Matthew chapter 27, verse 32, as they were coming out, they found a man of Cyrene named Simon, whom they pressed into service to bear his cross. Now for some, masiling na sila nga natabuan lang, nadjakpatan lang, sa ato natripan lang, pero gabatingin ako as far as God is concerned. He knows everything, and this is why this was not only a privilege for Simon's name to be placed in the Bible, but God's way of calling Simon and the people around him. Pero sa una, imagine, kung aling di ang presidente sa Pilipinas, tapos ikaw yung mabigwit sa Katachikasia, nasa? O kung sino nga mga superstar na rock na gano'n siya nga dali kita ng kapti alay, hindi ako na lang madsang sinulays mo kay kabudlay, o kung namin, no? One time dito sa California, nagtagdan ko Shepherd's Conference. Pagkamo ko sila, ako na ang door. Kaya si John MacArthur na pakanto. Inagpahigat ako. Kaya istorya kami. Siling niya sa akon, thank you. Muslim ko man, you're welcome. Pero, at least, sa bilog ko ang kabuhi, nakaistoryahanay kami ni John MacArthur. Di ba? Kag ako ginaging istorya niya, di ba lang? Thank you man lang to. Galing kasi John MacArthur. Ito. Diba, yung mga ito magkatapos ko. Why na siguro ka tundong after sa ito kung anong tsura ko. Kaya ang last na ako na siya, first conference, arat na siya. Nagabay sa tupad ko. Pwede man na niyang badito. Wala naman siya nagkakaya sa ako. Kasi wala nang siya ang mundo. For how much more kung ikaw si Simon of Cyrene na ginakwat mo niya ang cross ni Jesus na simbolo sa kaluwasan sa tanan na tao sa binubuhay. And it's possible during that time, wala pa siya ka-idea kung ano ang nagkalatao. Kung ano itong ipaswat sa iya. So, I don't know kung during that time, kung agrabyado ko siya, haling kay sa abroad, masimba ka dito, tapos makwaton ka. Amot pila sa inyo nga kabuti.
Nga kanami pa sa tulog, pagtawon ka kay masimba ka. No? Ang weekend mo, namin na tayo pa-award, wow, si Manang Angel, ma-accelerate nila yung ma-practice choir. So, napagulay yun. Ang Sunday man ako na ubra, Monday to Saturday, punong-punong yun na. Per service yun, wow. Ako pa malider, wow. And I don't know nila sa akin. I think si Simon, amuhin na. Pero, ang gali sa Selene pa ni Mark, Selene, kibutangan niya sa duha ka, apostrophe. Selene, they pressed into service a passerby coming from the country, Simon of Cyrene, or yan ba niya? The father of Alexander and Rufus. Now, si Mark, gisulat niya ang iyang na letter primarily sa mga tao, sa mga Gentiles, and possible sa mga tao sa Rome. Possibly in-mentioning it si Simon kay Cyrene, kay nga tahatay siya for sure sa duwa ka tao na tutong-tutong subong sa imo. Ano, wala ko kabalo kung ano natabo, but possibly after dito sa crucifixion ni Jesus, kung ikaw mabiging nagdakakwa ko di, manundong-undong gawa kung ano ito natabo after. No? Kag natin na kanya siguro nga si Jesus, nabanhaw. Kasi niya, si Rufus kag si Alexander. Kabalo ka mo? Si Apostle Paul sa pagsulat niya sa pagsulat niya sa Book of Rome, sa Book of Rome, ano yung hambalyada? Great Rufus, a choice man of the Lord. Grabe si Simon, nagkagawlakaw lang to, napilitan, pero for sure, ginamit mo sa Ginoo for him to be saved. Kaya ang iya na bata, ang inisilin ni Apostle Paul, kilala ni Apostle Paul. Wala pa na si Apostle Paul nakaparong, pero siya kilala niya na si Rufus, niya, a choice man in the Lord. Agaling again, more interesting. Sila niya, also his mother and mine. But sila si Rufus, kaya ang asawa ni Simon are people very close to Apostle Paul. Kaya ang tawagan niya sa nanay ni Rufus, nanay naman, nanay-nanayan. Ato ang aksidente nga paghakwat sa cross led to the salvation of Simon, possibly, kag salvation sa iya panimalay, kag namnamya pati asawa niya sa katsagan, who became an earthly nanay-nanayan ni Apostle Paul. Possibly, hindi man sa Rome, in one of the travels, kag ining asawa ni Simon, kasi anak man siya. Anak man siya, galing kay ang na-mentionar na ito ang asawa niya. Nanging blessing sa greatest apostle ni Jesus Christ na po si Apostle. You know, hindi man kita ni panawag ng anong term sila. Hindi ba kita dogmatic pero tawa pala sa
sa pangabot sa Pentecost. Ang hambal rin na how is it that we each hear them in our own language to which we were born. Nagot ang Holy Spirit, nag-speak in tongues sila. Naglatawa pala ang mga ipakambal na ng mga languages. Parthian, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the districts of Libya around Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes. Cretans and Arabs, we hear them in our own tongues, speaking of the mighty deeds of God. Possibly ito man naman na luwas si Simon. Pero ang namin ito yung ini. Ay kadugtong ka mo, kapila ko rin mamali, sa Acts chapter 19 to 21, there was a persecution. Nagpalagyo ang mga tao at amalinhamban niya. So then, those who were scattered because of persecution that occurred in connection with Stephen made their way to Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except to Jews alone. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene. May mga tao kaya ang mga Jews, reach out sila, pero sa ila lang din, sa fellow lang hindi lang ang mga Jews. No? Sa fellow lang hindi lang ang mga tao kadugo. Pero ibaya ang mga men of Cyprus kag Cyrene. Nabasi mga disipulo ni sila yan ni Simon. Ang ginubra nila came to Antioch and began speaking to the Greeks also, preaching the Lord Jesus. And in the hand of the Lord was with them. And a large number who believed turned to the Lord. Kabalo naman kita na dito sa Antioch. Nag-ugras na sa church. Sino kanin nila pastor? Si Barnabas. Gin-recruit si Apostle Paul. Nagsilin nila dara sa Antioch. Ang mga believers were first called Christians. Nagbase sa sinag ng grupo Arab manandakan ni Simon. Nagbase rin dito ng mayuhay si Apostle Paul. Kaya pamilya nila. In Acts chapter 13, now there were at Antioch in the church that was there, prophets and teachers, Barnabas and Simeon, who was called Niger or Niger, and sino pa again? Lucius of Cyrene, and Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and so ang elders sa Antioch na church, isa dito ang alam niya si Lucius. Taga-diin, taga-Cyrene. While they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." And then they had fasted and prayed and laid their hands on them. They sent them away. So dito nag-start ang first missionary journey ni Apostle Paul. Imagine sa ministry ni Apostle Paul ang contribution sa mga tao from Cyrene. And it started sa isa ka person possibly na napilitan lang din na maghakwan sa cross ni Jesus Christ. Nga kaysa nalaki nang nakikita ko kaysa ni pressure. Nga kaysa although wala ka na namian, pero kinanga ko isa dito at ari-ari. Kaysa niya, all of us are like sheep have gone astray. Each of us has turned his own way.
But the Lord has caused the iniquity of us all to fall on Him. Kaya tanan-tanan kita ya basically, wala kita ya gana magsunod sa Ginoo. Mga problem, there is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seeks for God. All have turned aside. Together they have become useless. Grabe na. Bawod ka, hindi sila mamati. Hindi sila magsunod. Pero nakabo, useless. Wala tulos. There is none who does good. There is not even one. Their throat is an open grave. With their tongues they keep deceiving. The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their path, and the path of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Natutulad din kung hindi ang tao, kung hindi lang sila maalam-alam, at hindi naman kahulan nila yan. And there is no fear in their eyes. Kung hindi lang sa kulbaan ng gabaan, no? Hindi lang sa kulbaan ng matikman, wala. Kabalaw ka man paano Ginoo nga quote-unquote pilin sa aton? First of all, through His commandments. Di ba lang? Gaba ng Ginoo nga, you should do this, you should do this, or else. Kung saan ang Ginoo, pilitol mo daw. Tani, voluntary lang. Hindi nga may warning nila na yaw. Free will manipid. Sila nangyari, you should diligently keep the commandment of the Lord your God, and His testimonies and His statutes which He has commanded you. Deuteronomy chapter 6, verses 17 to 18. You shall do what is right and good in the sight of the Lord, that it may be well with you, and that you may go in and possess the good land, which the Lord swore to give your fathers. Kaya mo na akong kaisan. Kinanglan ng Ginoo mahatangin punishment or trials or testing para magtarong ka. So in Deuteronomy chapter 6 verses 24 to 25, so the Lord commanded us to observe all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, and for our survival as it is today. Nung ginawarningan kita sa ato sa Bible, ginahambalan ikaw sulit-sulit kay para ina sa imo, and that will be for your own survival. Kabalo ka naman nila, subukan kalikutan. Pasagdan mo lang bigyan. Sila, it will be righteousness for us if we are careful to observe all these commandments before the Lord our God, just as He commanded us. Si Joshua nag-ambal man siya sa inyo, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. In terms of ganit, kami ako sa King James, and you will have good success. Isa ako mabuhi, yan remind nila sa Ginoo, pamalandong yan ako sa pulong niya. Because kung ginareject nato na ginahambal sa pulong sa Ginoo, abiling mo, kining adlaw-adlaw ang ginapulawan ng bugtaw is a success. Abi ang tanan-tanan niya ginahimo mo nga training sa bata mo, tuon piano, tuon musining, sa sports, sa speech, sa kwan, kaya di para mag-successful. Pero kung hindi mo pagsundon ang ginahambal sa Bible, abi mo success, ginatudlok mo ang iyong bata sa impyerno.
Ay ginapakilala mo nga inday tuto mas importante ni sa Ginoo. Kita mga ginikanan na ginauna naton atong obra, ano man na, negosyo, ang mga una sa Ginoo, you are making this favor sa inyong mga bata. Ay ginapakita ninyo sa inyong mga bata, mga anak, hindi importante ang pag-alagad sa Ginoo. Ang importante ang pagta. Ang importante may bulasan ka. Ang importante may pa-eskwela ka mo. Sa mga bantog ng mga school, ang importante may medal ka. Pero ano tinatudlo mo sa mga bata? Sa mga professional, sa mga na, sa college ka mo, tutong ka mo. Sa college ka mo, grabe ka mo sa Bible study. Kung diin nga nagsagansagad, hindi ka mo mapuslan. And that is why sometimes God has to intervene. Sometimes God has to put you in situation kay gusto sa Ginoo nga taglungon ang imong kabuhi. So that you will make your way prosperous. And then you will have success. Sila niya, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. You know, ang bulong sa Ginoo, as much as possible, ginaayok ko these things. Masteran. Hindi ikaw mo hindi ikaw mo diyan. Totoo din. Tudin nyo, itudlot nyo, i-practice nyo, hindi ikaw mo diyan. In fact, dahil ang mga wrong choices sa ako na ulit, ang bottom line sina, wala na ako tinutulungan ang puro. That is why God has to pressure us to like that. You have to do this or else you will not have success. Kadua, hindi lang sa pulong sa Ginoo, but many times in circumstances. Tawag na si Lot. When morning dawned, the angels urged Lot, saying, "Up, take your wife and 2 daughters who are here, or you will be swept away in the punishment of the city." But he hesitated. So the man seized his hand, and the hand of his wife, and the hands of his 2 daughters. For the compassion of the Lord was upon him, and they brought him out and put him outside the city. Pero natawag mo sila, dami na kutanin niya kabuhi. May balay na siya, may butak na siya, kabataan niya, okay. Mapakasal na itong duwaya kabata. But God, out of His compassion, dinsunog niya ang syudad ni Lot. Kaya kung masugtan lang gidya, hindi na ito sila yung magsunod sa Ginoo. Ikaw kaysa sa ato na human na. Masugod lang mo sa Ginoo, diin ka, Ginoo nga alam masakit, Ginoo nga ang best friend ko, Ginoo, amuni. Because God sometimes has to purify our motives. God sometimes has to purify us. Kung isa, punggan ka sa Ginoo para hindi mo i-ruin ang iyong mabuhay. Circumstances. Si Joseph, but Joseph said, malapit ang iyang mga utot. Yan Joseph, nagkawal na sa kapay, lang patawagon mo kami. Pinaligyan nila mo. Kinagambal si Joseph, "Do not be afraid, for am I in God's place. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about His present result, to preserve many people alive." Kasi ni Joseph, ano man mo to be, napilitan man ako.
slave ko. Ang manon kaya sa imo nga master niya tuwan ko eh. Tapos niya kita nga kaayo sa kubra ko. Di probabangdar ka lang niya, riso kaya dahil wala ka sa may mo. Saan ka man to, grabe nga promise ko, sige. Ang balon ko si Pero, parte sa imo kaso, lipatan ka. Inuwan ni man. God meant it for good. Umot sa siningaan lang, base ari ka man sa crisis, hipos ka lang, wala ka lang pag-share. Pag sibili ko ka isang inuho, ano man kung ginang persa mo na po yung inuho, wala na yung inuho choice. But God meant it for good. Si Apostle Paul, naghambal man siya sa iyang testimony, while so engaged, as I was journeying to Damascus, kay mambugbog ko siya Kristohanon with authority and commission of the chief priest. At midday, O King, I saw on the way a light from heaven, brighter than the sun, shining all around me and those who were journeying with me. And when we had all fallen to the ground, I heard a voice saying to me in Hebrew dialect, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goads. Imagine mo, gahara-hara si Apostle Paul ay magbubog mo. Kung patay yung Kristohanon, kasi gaaan siya sa ginawa. Kasi like, siya sa langit, tugba siya. Hindi na ginawa tayo nung ako. So, iagin sa akon. Ngayon na kung tanongin ko. Yan ang nagasipak ka lang sa taliwis sa mo, nalang gold, ilang pinapuslok sa bulig sa mo, sa ship para mag-akat. Hindi mo kaisa mo na, kung kaisa mo protocol mo sa Ginoo, ano yaman? Sometimes kita gusto dapat kinabuhan ka sa Ginoo. Ibunggok sa pader ng Selena. Nga ano gusto mo ha? Bago ka? Kabalo ka naman kung ano dapat mo imuhon. Tingaas dapo ko permin. Ano pila sa ato mo siya? Kabalo ka naman din na dapat amo makita sa Ginoo, makita sa Ginoo. Hindi lang. Hindi na balas sa Ginoo. Pagkabasa mo, are you Lord? Sinya, si Jesus, ang imo ang gusto i-persecute. I think na bago man din sa una pala. Pero ang pinahimok na ako, wala sa maubod na ako sa Ginoo. Gina-personal na ka sa Ginoo. Gina-personal na Ginoo. Kailangan mga pag-daw-daon sa inyo sa mga deliver. Gina-personal na sa Ginoo. Ang mga insulto, kiling mo sa inyo, kung tutol ka mo sa Ginoo. Gina-personal na sa Ginoo. Kaya may man ito yung ilagas ni Paul si Jesus, kaya ito ba Jesus sa lakit? Kaya tingnan kung hindi kayo ginagawa mga nabot out. Kaya get up and stand on your feet. For this purpose I have appeared you to appoint you a minister and a witness, not only to the things which you have seen, but also to the things in which I will appear to you, rescuing you from the Jewish people and from the Gentiles to whom I am sending you, to open their eyes, so that they may turn from darkness to light, and from the dominion of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among who have been sanctified by faith in me.
And here is all, O King Agrippa, I did not prove disobedient to this heavenly vision, but I kept declaring both to those of Damascus first, and also at Jerusalem, and then throughout all the regions of Judea, and even to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds appropriate to repentance. For this reason, some Jews seized me in the temple and tried to put me to death. So having obtained help from God, I stand to this day, testifying both to small and great, stating nothing but what the prophets and Moses said was going to take place, that Christ was to suffer, and that by reason of his resurrection from the dead, he would be the first to proclaim light both to the Jewish people and to the Gentiles. Yan po, so po wala may mo. Dinuho na ito na sungko. May ka pa. And that is why for Lot, for Joseph, for Paul, Lord, thank you sa pagpamilya. Because God, we know that God causes all things to work together for good. To those who love God, to those who are called according to His purpose. Kaya nagkatago na subong sa imo kabuhi. You may not like it. You may not like it. Pero ginang-orchestrate ang tanan na nagkakabutang. Pati ang sudan na luto mo kung nagkaon ng kamusling aga, pati ang lamok na nagkagak sa imo kagapuin. Ginang-orchestrate na sa imo for your own good. Kag again, basit na pilitan ka lang sa siningahaga. But this can be your big break. Kay basit una sa tanan niya, sa tutuod lang, nga awalan kaya gana kay hindi tutuod, nga nanganuwas ka. Hindi tutuod, hindi ka naging ulsor ka sa imo nga sala ka natubo kay Jesus as your Savior. So the Lord is telling you through Apostle Paul and working together with him. We also urge you not to receive the grace of God in vain. Grasya na ini. Ang kaluwasan na ini. Sabi niya, at the acceptable time I listened to you, and on the day of salvation I helped you. Behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. Ganun lang pagpanunggaya. Subok na. Dapat maluwas ka na. Dapat magtuo ka na kay Jesus. Na siya lang din ang makaluwas sa iyo. Ang buto i-study mo sa papel. Ang tanan-tanan ng mga butang na gusto mo ipatapok sa sining nga kalibutan sa iyo. Ano na ako mag-vote mo? Ano ginagawa? Sa notice mo, nga ka budlay eh. Notice mo nga ka damo din sunlog. Ngayon kaysa nga nakabulog it. Saan mo ginuo? Maybe God is pushing you on a different direction. Pero may pamangkot ko, what if? Kung hampalan ko, pwede mo masulat subong in a piece of paper at gusto mo matapok. Kung duwa na lang kabulan ang bilin sa imo kabuli. 2 months na lang. 2 months ka na lang ulit. Ilistabi ang nung imo nga kwan na obrahod. Ano ang diferensya sa una mong lista? Kaya ang lista mo, kung duwa na kabulan ng imo kabuhi, ang unang pinaka-importante. And sometimes, God has to intervene through His Word or through circumstances. Kaya gusto niya ikaw ibutang sa insakto ka pa.
So that kung makatubang ikaw sa Ginoo, will say, well done, good and faithful servant, enter the joy of your master. Ginoo, salamat sa pagpagawa. You know, we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done. Natawa pala? Whether good or bad. Good or bad. So, oo, hindi ka na yung paipiyerno. Pero sa uli, dito sa langit, sukton kaya po sa Ginoo, ginano mong imulawas. Ang inubra mo, good or bad. Sinyan, therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade men. But we are made manifest to God, and I hope that we are made manifest also in your consciences. We are not again commending ourselves to you, but are giving you an occasion to be proud of us, so that you will have an answer to those who take pride in appearance and not in heart. And if we are beside ourselves, it is for God. If we are of sound mind, it is for you. For the love of Christ controls us. Having concluded this, that one died for all, therefore all died. And he died for all. Can we read this together? Ready? Begin. So that they who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. Kung may isa pa ka person na napilitan lang sa kabuti, ako na. Sa high school, pag-graduate ko in high school, gusto ko mag-pastor. Kaya abi na ako nung agad-agad. Kapit pa nga ako mo ako dito, ito mo palastor sila tanan. Kaya hindi gusto ang tatay ko. Inaaway ko ng tatay ko, aluway sa nanay ko, pag istorya ang nanay ko sa ako, istorya ang tatay. Istorya ang istorya sa tatay ko mo kayubi. Sinugat ang dalawan sa ramay mo. Sunod. Dito lang ako sa ipit. Yapan mo lang dito, pero dito ko natambay sa doon. Ako na sa paglakad na mo ito rin Pastor Glenn, na maglagkaw ko sa bisita na mo sa doon. Ginatudlok ni Pastor Glenn ng iya mga rooms. So, dari kami eskwela, dari kami classroom, dari amon nga kwan, dari ang kalanaan, dari kami nga kapon, dari kami na. Ang itudlo ko kay Erin, ang bench idalong sa kalansuchi. Kung kay hindi ko estudyante, dara ko na ito punto. Ang nagalang tao. Kasa sa uli, istila ka. Wala pa ako katapos sa istila. Inambala naman ko sa tatay ko, intra ka sa politika. Ba't i-unuse kami, intra kaya sa politika? Ganito na kaman may mo. Di pa ko namuno kaman. Tinadaog man. Iksin na ko yung purpose kinigino mo. Iminalagban ko sa akon na Rondo. Damo pala nang nian, in-try ka na. Kaya pero istoryahan na sila. Kaya isa amon ko isa. May mga Kristuanong kapadalagan, after sina, nakadula, upod sa kalibutan. Pero namin, maglalagay ang basa nilo, ang sa kabata, kung man sa muna, ang tao pa, sige po, ay hindi ko lang pag-istorya ko na, ay basa tuhod man. Pero, naghamag ko sa Ginoo, kung ibutang ko man din ako din sa politika, isa lang din ang ginapaayo ko sa inyo. Nga tani, wala na po sa may mabatian, na tao sa simbahan.
nga mahambal nga nagpalayo ko sa imo kaya hindi ako sa politika. So, bangod sa to, tanan na responsibilidad may yata sa pastor ko sa hapon. Amuna nga mga Sunday school, mga padagan Sunday school, mga budget na sa BBS, na sagad-sagad sila, mobilize mga tao mo. Kaya promise na mo. Pero, ang subulan din na whole time na nagugod ko sa tatay ko. Kaya wala yung pinamihan na ninapilit ko. Para sa ako, nakabal pa ko galing one time, wala nang pinaka-proud na tao sa kalupa tatay ko. Pero, later on, nagsilip na ko nga, siguro doon magiguro kaya nga hindi ko ituturo ng pastor, kaya pwede ka man lang galing nga mag-membro, pag-get involved ko sa naabot ng mga activities. Start ba kami sa CBF, mga musini, pwede mo lang guro. But sa moment na nagsiling na ko nga hindi ako naguro ng mga pastor, sa moment to ang time na nagsiling dito mga pastor ka na. Kaya moment to ang time na nagsubol ko sa Bible study sa Corazon Locse. Nga mo na inagsubok ang ato siya. And looking back, what if nag-pastor ko dahil kaya sunod hindi lang ako ko dito? I don't think na membro ko kamusunod. Basig na brown out na ako tugay na ay kaato-ato sa. You see, mga utod, personally ako nagpasalamat sa Ginoo. Nagahambal kay Lord, thank you. Kapamilya sa tatay. Amuna, mga young people, hindi ka mo mangakit sa ako kung itong ginapinan ko si tatay mo at si nanay mo. Kay big lesson na sa kabuhay ko. Si tatay mo amo ni magpinsa, si nanay mo amo ni, may amo ni. Pero may bendisyon na sila sa Ginoo. May wisdom na sila sa Ginoo. Hindi mo man, tagadiin ka man, ano man ang imo nga nabalaan, maramot sini. Children, obey your parents. Honor your father and your mother. Kaginapilit kita sa Ginoo. Ano ba bilang pastor man, na-decide yung whether mga akik mo kamo sa ako, niliton mo pa. Makulitan mo sa ako, piliton mo ka ba? Na, may obligasyon ko. Sorry, walang personal ang trabaho. E kung hindi ko man ka mo magpiliton ka isa pang puliton, wala akong ginubra akong trabaho. Galing mo utod, insindihan na ilang na. Kung nanging harsh man ako din sa pulpito, niya sa Ginoo. Pag istoryahan ka na karon, insindihan na ilang ka. Pero subong ang ginastoryahan ka, ang ginahambal sa Ginoo. This is our comfort. No? This is our comfort. Yung tutang-talang sa atin po. But you're out of option. Discover, all you need to do is to discover the Lord's intention. Kung daw feeling mo, pressure ka na sa kakatabo sa iyong mabuhay na daw, ginawa ano niya, Lord, ano na pilitan niya? Get excited. May maayo ang plano mo din mo. Maayo ang intention sa iyo. Why? Hinambal na natin ini that God will always see to it that He will cause all things for our own good because you love God and you want to do His purpose sa inyo. So mga utod, mga basic Simon moments na subo.
Basi, wala pa nga make sense. Pagkapatingin ako, magtindog na ikaw sa tubangan sa Ginoo, ang magbalikid sa nagkatabo sa imo sa una sa kabuhin mo. Kung ipaano ka sa Ginoo, ibutang niya ka sa alang-alang, kando sa kwan, magbalikid ka, magsiri ka, okay. Yes, na Lord. So again, when you're out of option, discover the Lord's intention. And actually, ang una na ang pinaka-best para sa inyo. Just like sa kay Simon of Cyrene. Amen? Let's pray. Father, thank you again sa sininaga. I don't know, Father, kung may mga kauturan na rin na may struggling sa nalakatapos sa ilang kabuhay. For Lord, sigat sa akin kagigyan. Alam kagigyan. So Lord, allow us, enable us to just trust you in your word, in your commands, and in the circumstances na nakatamo sa ating kabuhay. Glorify yourself. In Jesus' name, amen.